Sa isang gabi, ang 10 taon ng aking pagpapakasakit ay tinapon na parang basura. Habang hawak ko ang regalong pinag-ipunan ko, narinig ko ang asawa kong si Marcus na pinagtatawanan ako sa harap ng kanyang kabit. Itinulak niya ako. Hindi lang ang katawan ko, kundi ang buong pagkatao ko. Pero hindi ako mananatiling bagsak. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang mawala ang lahat sa luho nila? Huwag kang mag-alala, Tanya. Pipirma rin siya sa mga dokumentong yon. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Isang makinang naglalabas ng pera lang naman si Victoria para sa akin. At kapag nakuha ko na ang lahat, itatapon ko na siya na parang basurang kanin. Nakatayo ako sa dilim, sa labas mismo ng pintuan ng opisina ng aking asawa. Hawak ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelus. Ramdam ko ang lamig ng telang yon sa aking nanginginig na palad. Sa loob niyon ay ang isang antigong relo, ang huling alaala ng aking yumaong ama na matagal kong hinanap at binili sa isang subasta sa napakamahal na halaga. Gusto ko sanang isurpresa si Marcus para sa aming anibersaryo bilang pasasalamat sa 10 taon na akala ko ay binuo namin ng may katapatan. Pero ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi. Ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot na hindi ko mailarawan. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Ang bawat galaw ko ay parang isang pelikula na naka-slow motion. Bumukas ang pinto at doon ko sila nakita. Si Marcus, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking yaman at pangarap, ay nakayakap sa bewang ni Tanya, ang babaeng itinuring kong parang sariling kapatid. Victoria! Ang tanging lumabas sa bibig ni Marcus, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ko ay inis, na tila ba ako ay isang istorbo sa kanilang masayang sandali. Ganoon na lang ba, Marcus? Halos pabulong kong tanong, habang ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng sarili kong mga luha na ayaw lumabas. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong iligtas ang kumpanya niyo mula sa pagkalubog, isang makinang naglalabas ng pera lang ba ang halaga ko sa'yo? Imbes na lumapit upang humingi ng tawad, mabilis na humarang si Marcus sa harap ni Tanya. Nang akmang lalapit ako upang kunin ang mga dokumentong nasa mesa, marahas niya akong itinulak. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ang aking katawan sa matigas at malamig na sahig na marmol. Isang matunog na pagkabasag ang malingaw-ngaw sa buong silid nang tumama ang asul na kahon sa sahig. Ang salamin ng antigong relo ay nagkadurog-durog. Ang mga maliliit na bahagi nito ay nagkalat sa paligid ko. Parang mga pangarap ko na hindi na kailanman mabubuo muli. Naramdaman ko ang hapdias sa aking siko, pero mas masakit ang kirot sa aking dibdib. Isang uri ng sakit na tila ba ang puso ko ay unti-unting pinipiga hanggang sa mawalan ako ng hininga. Umalis ka na rito, Victoria. Nagmumukha kang kaawa-awa. Ang bulyaw ni Marcus habang inaalalayan si Tanya na parang ito ang biktima. Huwag mong sisihin si Tanya. Kasalanan mo ito dahil naging boring ka na. Masyado kang nakatutok sa trabaho at pera. Nakalimutan mo ng maging babae. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakatukod sa sahig. Ang mga palad na ito ay puno ng mga maliliit na peklat mula sa mga panahong ako mismo ang nagluluto at naglalaba para sa kanya noong nagsisimula pa lang kami sa hirap. Ang mga kamay na ito ang humawak sa kanya noong gumuho ang mundo niya. Pero ngayon, ang mga kamay ring ito ang itinabuhay niya na parang may dumi. Tumingala ako at tinitigan siya. Ang lahat ng pag-ibig na nararamdaman ko sa loob ng 10 taon ay unti-unting napalitan ng isang malamig at madilim na kaisipan. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi nila deserve ang kahit isang patak ng luha ko. Tumayo ako ng dahan-dahan
kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko pinansin ang sakit ng aking katawan. Kinuha ko ang nadurog na relo at mahigpit itong hinawakan hanggang sa maramdaman ko ang talim ng basag na salamin na bumaon sa aking balat. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? O ito pa lang ang simula ng pagbabayad niya sa bawat segundong sinayang ko sa kanya? Ang bawat hakbang ko pabalik sa bahay na yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mansyong ito, na bawat kanto ay pinaghirapan kong bayaran mula sa sarili kong bulsa, ay biglang naging parang isang malawak na libingan. Malamig, nakakasakal. Pagpasok ko sa sala, hindi yakap o pag-aalala ang sumalubong sa akin, kundi ang matatalim na salita ni Doña Esmeralda. Nakaupo siya sa kanyang paboritong sofa. Suot ang kwintas na ginto na ako ang bumili para sa kanyang huling kaarawan. Humihigop siya ng tsaa habang nakataas ang kilay sa akin. "Victoria, bakit ngayon ka lang? Alam mo namang ayaw ni Marcos na nalalate ang hapunan?" Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa mga sugat sa aking siko. "At tignan mo nga ang hitsura mo. Ang dumi-dumi mo. Para kang galing sa palengke. Nakakahiya ka kapag may bumisitang mga kaibigan ko." Ngumiti ako ng mapait. Ang babaeng ito, na dati ay halos lumuhod sa harap ko noong baon sila sa utang, ay ngayon ay parang reyna kung umasta. "Pasensya na, Mama. May nangyari lang sa opisina." Maikli kong sagot. "Opisina na naman? Iyan ang problema sa'yo, Victoria. Masyado mong pinapahalagahan ang pera kaysa sa asawa mo. Kaya huwag kang magtataka kung isang araw maghanap si Marcos ng iba. Iyong babaeng marunong mag-alaga, hindi puro papeles ang hawak." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko sa narinig. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya na ang asawa niyang pinapahalagahan ay kasalukuyang nasa bisig ng ibang babae. Kinuha ko ang aking pitaka at nakita ang isang resibo sa loob. Ang resibo para sa mga gamot ni Doña Esmeralda na kababayad ko lang kanina. Gusto ko itong itapon sa mukha niya, pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Maya-maya pa ay narinig ko ang paghinto ng sasakyan ni Marcos sa labas, pero hindi siya nag-iisa. Pumasok siya sa loob ng bahay na hila-hila si Tanya. Ang kapal ng mukha nilang dalawa ay sapat na upang magliyab ang galit sa aking dibdib. "Marcos, sino itong kasama mo?" tanong ni Doña Esmeralda, bagamat may bakas ng ngiti sa kanyang labi nang makita ang bata at magandang si Tanya. "Si Tanya ito, Ma. Siya ang bago kong sekretarya at ang babaeng tunay na nagpapasaya sa akin." Walang pakundangan na sagot ni Marcos habang nakatingin sa akin ng may pangungutya. "Dito muna siya titira sa guest room. Masyado siyang napagod sa trabaho ngayong gabi." "Ano? Marcos, asawa mo ako." Ang sigaw ko, pero ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. "Asawa? Sa papel lang yon, Victoria." Malamig na sabi ni Marcos. "Huwag kang gagawa ng eksena rito kung ayaw mong palayasin kita sa pamamahay ko." Sa pamamahay niya, muntik na akong matawa ng malakas. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang kumpanyang pinapatakbo niya ay nabubuhay dahil sa aking mga investment. Sa 10 taon na pagsasama namin, wala siyang ibang ginawa kundi ubusin ang aking yaman habang ako ay nagtatrabaho hanggang madaling araw. Tinalikuran nila ako at umakyat sa itaas. Nagtatawanan na tila ba wala akong halaga. Naiwan ako sa sala kasama si Doña Esmeralda na patuloy na humihigop ng kanyang tsaa. "Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Victoria," sabi ng biyenan ko. "Hindi ka na kailangan dito." Pumasok ako sa aking silid at nilak ang pinto. Naupo ako sa sahig at binuksan ang aking laptop. Ang nanginginig kong mga daliri ay mabilis na nag-type. Doon ko nakita ang mga dokumentong matagal ko nang inihanda bilang proteksyon, ang mga lihim na bank accounts ni Marcos kung saan niya inililipat ang pera ng kumpanya para sa mga luho ni Tanya.
Hindi lang pala pagtataksil ang ginagawa niya. Pagnanakaw rin. Napatitig ako sa screen. Ang halagang kinuha niya ay sapat na upang mabulok siya sa kulungan habang buhay. Ngunit bago yon, sisiguraduhin ko munang mararanasan niya ang mawalan ng kahit isang kusing. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang tunog ng notification ang lumabas sa aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking abogado. Ready na ang lahat ng ebidensya, Victoria. Kailan natin sisimulan ang paghila sa mitsa? Ganito na lang ba? Hahayaan ko bang manatili silang masaya habang ako ay nagdurusa? O sisimulan ko na ang pagguho ng mundo nilang binuo mula sa aking mga luha? Hindi lahat ng bahay na bato ay matibay. Minsan, ang marangyang anyo sa labas ay pagtatakip lang sa bulok na pundasyon sa ilalim. At ang pundasyong yun ay ako. Ang perang galing sa aking mga magulang, ang oras na ibinuhos ko, at ang pangalang itinaya ko para lang itayo ang trono ni Marcos. Ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang bawat pagyanig bago ang tuluyang pagguho. Kinaumagahan, bumaba ako sa kusina na tila walang nangyari. Naabutan ko silang tatlo sa hapagkainan, si Marcos, si Tanya, at si Doña Esmeralda. Masayang nagtatawanan ang tatlo habang kumakain ng masarap na almusal na inihanda ng aming katulong. Nang makita nila ako, biglang tumahimik ang paligid na tila ba ako ay isang multong hindi dapat naroroon. Victoria, maupo ka, wika ni Marcos, pero walang tingin sa akin. Napag-usapan namin ni Tanya na kailangan na nating i-renovate ang kumpanya. Masyado nang luma ang disenyo. Ibibigay ko kay Tanya ang pamamahala sa interior design ng main office. Tinitigan ko siya. Ang main office na tinutukoy niya ay nasa loob ng Victoria Building. Ang gusaling ipinatayo ko sa lupaing minana ko sa aking ama. Ngumiti ako ng tipid. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Gawin mo ang gusto mo, Marcos. Pagkatapos ng lahat, ikaw naman ang CEO. Mahinahon kong sagot. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Tanya kay Marcos, isang sulyap na puno ng tagumpay. Akala nila ay sumusuko na ako. Akala nila ay tanggap ko na ang pagiging basahan sa sarili kong bahay. Hindi nila alam. Habang hinihiwa ko ang aking pagkain, iniisip ko na kung paano isa-isang tatanggalin ang mga tornilyo na humahawak sa kanilang marangyang buhay. Pagkatapos ng almusal, hindi ako dumiretso sa aking opisina sa kumpanya. Sa halip, nagpunta ako sa isang lumang bangko sa labas ng syudad. Ramdam ko ang panginginig ng aking cellphone sa loob ng aking bag, isang sunod-sunod na vibration na nagpapahiwatig ng mga tawag mula kay Marcos na malamang ay nagtatanong kung nasaan ako. Hindi ko ito pinansin. Kinausap ko ang aking personal na bank manager, si Mr. Cruz, isang matapat na kaibigan ng aking ama. Inilatag ko sa kanya ang lahat ng papeles ng aking private holding company. Mr. Cruz, gusto kong simulan ang proseso ng pagbawi sa lahat ng aking mga personal assets na ginagamit bilang collateral sa mga loan ng Luvic Corporation. Utos ko. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Cruz. Victoria, kapag ginawa mo yan, mawawalan ng backup ang kumpanya ni Marcos. Maaring ideklara silang insolvent sa loob lang ng ilang linggo. Iyan mismo ang layunin ko. Malamig kong tugon. Gusto ko ring bawiin ang karapatan sa Victoria Building. Ipaalam mo sa kanila na ang kontrata ng pag-upa ng Luvic Corporation sa gusaling iyon ay mapapaso na sa katapusan ng buwan at wala akong balak na i-renew ito. Paglabas ko ng bangko, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking balat. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang dahan-dahang lumulukob sa akin. Pumunta ako sa isang maliit na parke, naupo sa isang bangko at kumuha ng lipstick mula sa aking bag. Pinunasan ko ang aking labi at naglagay ng matapang na kulay pula. Ito ang aking war paint. Sa bawat haplos ng lipstick, parang binabaon ko rin sa limot ang bawat hapdi ng sampal ni Marcos.
Ito ang aking golden moment, ang sandali na pinili kong mahalin ang aking sarili kaysa sa isang lalaking walang utang na loob. Habang naglalakad ako, pabalik sa aking sasakyan, biglang tumunog ang aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito nang may pag-aalinlangan. Hello? Isang malalim at boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Hindi ito si Marcus. Hindi rin ito ang aking abogado. Victoria, sa tingin mo ba ay kilala mo talaga ang ama mo? Bago ka magsimula ng giyera laban sa asawa mo, baka gusto mong malaman kung saan nakuha ng tatay mo ang perang ginamit niya para itayo ang imperyo mo. Natigilan ako. Ang tibok ng aking puso ay bumilis. Tila ba may isang mabigat na bato na dumiin sa aking dibdib? Sino ang lalaking ito? At anong kinalaman ng aking ama sa lahat ng ito? Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko. Pero ang kabilang linya ay naputol na. Tanging ang tunog ng hangin sa paligid ang narinig ko. Nakatayo ako sa gitna ng sementadong daan habang ang hawak kong cellphone ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Akala ko ay handa na ako sa lahat. Akala ko ay kontrolado ko na ang sitwasyon. Pero sa isang tawag lang, parang may isang bagong bitak na lumitaw sa pundasyong sinusubukan kong itayo muli. Sino ang lihim na kaaway na ito? At bakit ngayon lang siya lumilitaw kung kailan malapit ko nang wasakin ang lahat para sa aking kalayaan? Ang bawat ngiti ni Tanya ay parang isang lason na nakabalot sa asukal. Masyado siyang mahusay sa pagganap bilang isang inosenteng anghel, isang biktima ng tadhana na nangangailangan ng tagapagtanggol. Sa loob ng aming bahay, mabilis niyang nakuha ang loob ni Doña Esmeralda sa pamamagitan ng pagmamasahe sa paa nito at pagluluto ng mga pagkaing puno ng mantika na ipinagbabawal ko para sa kalusugan ng matanda. Isang hapon, habang pababa ako mula sa aking silid, naabutan ko si Tanya na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Hawak niya ang isang basong tubig at tila hinihintay ako. Nang mapansin niyang malapit na ako, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mapanguyam ng ngiti ay napalitan ng isang mukhang puno ng takot. Ate Victoria, pakiusap. Huwag mo akong palayasin. Mahal ko si Marcos at gusto ko lang siyang alagaan. Malamig niyang sabi, sapat na malakas para marinig ng sino mang nasa sala. Tanya, tapusin na natin ang palabas na ito. Alam nating dalawa kung bakit ka talaga nandito. Malamig kong sagot habang sinusubukan siyang lampasan. Ngunit bago pa ako makahakbang pababa, biglang binitawan ni Tanya ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasunod ng isang marahas na paggalaw ng kanyang katawan. Sinadya niyang itulak ang kanyang sarili pababa sa huling 3 baitang ng hagdan. Ang katawan niya ay bumagsak sa matigas na sahig at agad siyang humagulgol ng yak. Ate Victoria, bakit mo ako itinulak? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Marcus. Nakita niya ang basag na baso at si Tanya na nakahandusay sa sahig habang hawak ang kanyang paa. Ang galit sa mukha ni Marcus ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Victoria, anong ginawa mo? Sigaw niya habang mabilis na lumalapit upang alalayan si Tanya. Hindi ko siya itinulak, Marcus. Kusa siyang tumalon. Mahinahon kong paliwanag. Kahit na ang puso ko ay mabilis na tumitibok sa tindi ng kawalang katarungan. Sinungaling! Nakita ko ang galit sa mga mata mo kanina pa. Ang bulyaw ni Doña Esmeralda na agad ding lumabas mula sa kusina. Marcus, ang asawa mo ay isang halimaw. Gusto niyang saktan ang magiging ina ng apo ko. Natigilan ako. Ang magiging ina ng apo? Tumingin ako kay Tanya na ngayon ay nakasandal sa dibdib ni Marcus. May isang palihim na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatago ang muka sa balikat ng aking asawa. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na lamang galing sa pagtataksil.
kundi mula sa katotohanang ang 10 taon naming pagsasama ay madali lang palang palitan ng isang kasinungalingan. Tumayo si Marcus, iniwan si Tanya sa pangangalaga ng kanyang ina at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. Tumigil siya sa harap ko. Ang kanyang hininga ay malapit na sa aking mukha. Akala mo ba, dahil ikaw ang may-ari ng gusaling ito, ay may karapatan ka ng manakit ng kapwa? Wala kang puso, Victoria. Isa kang tuyong puno na walang silbi. Itinaas ni Marcus ang kanyang kanang kamay. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot habang hinihintay ko ang bagsak ng kanyang palad sa aking pisngi. Ito na ba ang katapusan ng aking dangal? Ang masampal sa sarili kong pamamahay ng lalaking binuo ko mula sa wala. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang lakas ang bumangon sa aking kalooban. Bago pa dumapo ang kanyang kamay, mabilis kong itinaas ang aking braso at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso sa gitna ng hangin. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang sa kanya ay puno ng puot. Ang sa akin ay puno ng isang nanlalamig na determinasyon. Ito ang aking golden moment. Hindi na ako ang Victoria na nananahimik at umiiyak sa sulok. Hindi na ako ang martir na tatanggap ng bawat sakit nang walang reklamo. Huwag mong subukan, Marcus. Ang boses ko ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim, direkta at walang panginginig. Dahil sa oras na dumapo ang kamay mo sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo na muling magagamit ang kamay na yan para humawak ng kahit isang sentimo ng yaman ko. Nanlaki ang mga mata ni Marcus, hindi niya inaasahan ang paglaban ko. Ang kanyang pulso ay ramdam kong nanginginig sa ilalim ng aking mahigpit na pagkakahawak. Sa likod niya, nakita ko ang biglang pagtigil ng yak ni Tanya. Ganito na lang ba ang tingin niya sa akin? Isang mahinang babae na pwedeng saktan kapag gusto niya? O naramdaman na niya ang unang lamat sa toreng inaakala niyang hindi matitibag? Binitiwan ko ang kanyang pulso ng may pandidiri na tila ba nakahawak ako sa isang bagay na bulok. Napaatras si Marcus, ang kanyang mukha ay naghahalo ang gulat at matinding galit. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng dati ay sunod-sunuran sa bawat kumpas ng kanyang kamay, ay may lakas na palang tumitig sa kanya ng mata sa mata. Victoria, seryoso ako, ang banta niya, habang hinahaplos ang kanyang namumulang pulso. Humingi ka ng tawad kay Tanya ngayon din, o sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit anong pag-aari sa oras na maghiwalay tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Humingi ng tawad. Marcus, baka nakakalimutan mo kung sino ang nagbabayad ng kuryente at tubig sa mansyong ito. Baka nakalimutan mo na ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nabubuhay lamang dahil sa mga pirma ko sa bangko. Ang taong dapat humingi ng tawad ay ikaw. Dahil sa bawat sentimong winaldas mo para sa babaeng yan, buhay ng ama ko ang itinaya mo. Tumingin ako kay Doña Esmeralda na ngayon ay nakayakap pa rin kay Tanya. Ang matanda ay nanginginig sa inis. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang ahas na handang manuklaw. Wala kang utang na loob, Victoria. Ang sigaw ng aking biyenan. Kami ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Kami ang nagpuno sa kakulangan mo dahil hindi ka biniyayaan ng anak. At ngayon, sasumbatan mo kami sa pera. Pamilya? Ang tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang pamilya ba ay iyong nagnanakaw sa likod mo? Ang pamilya ba ay iyong pinagtatawanan ka kapag hindi ka nakatingin? Kung ito ang definisyon nyo ng pamilya, mas mabuti pang manatili akong mag-isa. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tinalikuran ko sila at dumiretso sa pintuan. Narinig ko pa ang pagtawag ni Marcus sa aking pangalan nang may kasamang mura, pero hindi ko na siya nilingon. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Sumakay ako sa aking sasakyan at napatitig sa manibela. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa adrenaline ng aking unang paglaban. Sa loob ng 10 taon, binihisan ko sila, pinakain, at binigyan ng karangyaan. Ang bawat luho ni Doña Esmeralda at ang bawat tagumpay ni Marcus ay nakatuntong sa aking mga balikat. At ngayon, sapat na. Kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Naroon ang lahat. Ang mga pekeng kontrata na ginawa ni Marcus sa ilalim ng pangalan ni Tanya, ang mga ghost projects na ginamit nila upang dahan-dahang ubusin ang pondo ng Victoria Financial Group. Akala nila ay hindi ko napapansin dahil abala ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Akala nila ay bulag ako dahil sa pag-ibig. Ngayong gabi, Marcus, ang bulong ko sa hangin habang ang mga patak ng ulan ay gumuguhit sa bintana ng sasakyan. Ngayong gabi mo malalaman kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Isang bagong mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Isang larawan mula sa aking private investigator. Larawan ito ni Tanya na pumasok sa isang kilalang hotel kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit ang hitsura nito ay pamilyar. Hindi ito si Marcus. Ang aking mapagpanggap na anghel ay may sarili palang mga lihim na mas madilim pa sa inaasahan ko. Napasandal ako sa upuan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng alas. Pero bago ko bitawan ang huling pasabog, kailangan ko munang harapin ang misteryong iniwan ng tawag kanina. Sino ang lalaking iyon? At anong kinalaman ng yaman ng aking ama sa panlilinlang ni Marcus? Sa bawat segundong lumilipas, ang puot ay napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Ganito na lang ba ang itatagal ng kanilang kaligayahan? Isang gabi na lang ba ang natitira bago sila gumising sa isang bangungot na wala ng katapusan? Salamat at dumating ka, Victoria. Alam kong hindi mo ako matitiis. Pirmahan mo na itong mga dokumento para sa bagong loan ng kumpanya at pangako, babawi ako sa iyo pagkatapos ng press conference na ito. Iyan ang unang bungad sa akin ni Marcus nang pumasok ako sa boardroom ng Victoria Building. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit. Ang buhok ay maayos ang pagkakagel at may bakas ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Sa tabi niya, nakaupo si Tanya na akala mo ay isang tunay na executive. Suot ang isang puting dress na tila sumisimbolo sa kanyang kainggitan na kabaitan. Tumingin ako sa paligid. Ang kwartong ito ay saksi sa bawat puyat at pagod ko. Ang bawat silya, ang mahabang mesa na gawa sa mahogany hanggang sa huling bumbilya sa kisame. Lahat ng ito ay ako ang nagpundar. At ngayon, inaasahan ni Marcus na gagamitin ko ang aking huling lakas upang isalba ang kanyang pangalan mula sa pagkalubog. Victoria, bakit nakatitig ka lang? Maraming media sa labas. Naghihintay sila sa anunsyo ng ating bagong merger. Pagmamadali ni Marcus habang iniaabot sa akin ang isang mamahaling pluma. Kinuha ko ang pluma. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking daliri. Kasing bigat ng 10 taon na pagpapanggap ko na masaya ako sa piling niya. Tumingin ako sa dokumento. Hindi ito loan application. Ito ay isang kasunduan na naglilipat ng natitira kong shares sa ilalim ng pangalan niya bilang pagpapakita ng tiwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang huling hibla ng pag-ibig sa puso ko na tuluyang naputol. Ang hapdi ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Handa na ba ang lahat? Tanong ko sa isang boses na hindi kinakitaan ng kahit anong emosyon. Oo, handa na ang press. Tara na sa labas, sagot ni Marcus habang hinahawakan ang siko ko. Akmang aalalayan ako na parang isang mapagmahal na asawa sa harap ng mga kamera. Lumabas kami sa harap ng mga mamamahayag. Ang liwanag mula sa mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa aking mga mata. Nakita ko ang mga ngiti ng mga kasosyo sa negosyo ni Marcus. Nakita ko rin sa gilid si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang pinakamagarbong alahas, taas noong nakatingin sa kanyang anak. Tumayo si Marcus sa harap ng podium.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hindi lang namin iaanunsyo ang paglago ng Luvic Corporation, kundi ipapakita rin namin ang katatagan ng aming pamilya sa pamamagitan ng pagpirma ng aking asawa, si Victoria, sa bagong investment deal na magpapalakas sa aming imperyo. Nagpalakpakan ng mga tao. Inabutan ako ni Marcos ng mikropono. Inaasahan na sasabihin ko ang mga salitang, "Suportado ko ang aking asawa." Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marcos ay tila naging lason sa aking pangamoy. Tumingin ako ng diretso sa pinakamalapit na lens ng kamera. "Magandang umaga." Simula ko. Nais ko lang linawin ang isang bagay. Hindi ako naririto bilang asawa ni Marcos Luvic. Biglang tumigil ang palakpakan. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang dahan-dahang paghampas ng alon sa pampang. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marcos. Naririto ako bilang tunay at nag-iisang may-ari ng Victoria Financial Group, ang kumpanyang nagmamay-ari sa gusaling ito at ang pangunahing nagpapautang sa Lubic Corporation. Pagpapatuloy ko. Inilabas ko mula sa aking folder ang isang opisyal na dokumento at itinaas ito upang makita ng lahat. Dahil sa paulit-ulit na paglabag sa aming kasunduan at ang napatunayang maling paggamit ng pondo ng kumpanya, formal ko nang binabawi ang lahat ng aking personal na garantiya at investments sa kumpanya ni Marcos Luvic. Kasabay nito, ihahain ko rin ang formal na petisyon para sa aming diborsyo. Tila tumigil ang mundo. Ang mukha ni Marcos na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa ay biglang namutla. Tila ba lahat ng dugo niya ay dumaloy pababa. Ang pawis ay nagsimulang gumuhit sa kanyang noo habang ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash nang mas mabilis kaysa kanina. "Victoria, anong kalokohan ito? Maupo ka." Pabulong na sigaw ni Marcos. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng hiya at galit. Hindi ko siya pinansin. At dahil ang Victoria Building ay nakapangalan sa akin, binibigyan ko ang Luvic Corporation ng eksaktong 30 araw upang bakantihin ang lugar na ito. Ang corona ay hindi kailanman naging sayo, Marcos. Hiniram mo lang ito. At ngayon, binabawi ko na. Ibinalik ko ang mikropono sa nanginginig niyang kamay. Nakita ko sa sulok ng aking mata si Tanya na dahan-dahang umaatras mula sa entablado. Pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Ang mapagpanggap na anghel ay marunong palang matakot kapag ang langit ay nagsimula ng gumuho. Habang naglalakad ako palabas ng boardroom, naramdaman ko ang bawat tingin ng mga tao na nakatusok sa aking likuran. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang aking mga balikat ay hindi na mabigat. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng aking tagumpay. Nang marating ko ang elevator, tiningnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng salamin. Ang aking mukha ay kalmado. Walang luha, walang pagsisisi. Ganito na lang ba kadali ang lahat? Ang bawiin ng buhay na akala ko ay wala ng katapusan. Pero habang pababa ang elevator, muling pumasok sa isip ko ang misteryosong tawag tungkol sa aking ama. Nakuha ko na ang corona ko, pero handa na ba akong malaman kung anong uri ng dugo ang nakabahid sa gintong kinang nito? Sino ang susunod na lilitaw mula sa dilim upang bawiin naman ang lahat mula sa akin? Victoria, napakawalang puso mo. Hindi mo ba iniisip kung ano ang sasabihin ng mga tao? Sinira mo ang pangalan ko, ang kumpanya ko, at ang dangal ng pamilya ko sa harap ng buong mundo. Iyan ang bulyaw ni Marcos habang pilit niyang hinaharang ang pinto ng maliit na apartment na nilipatan ko. Kasalukuyang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang tunog ng bawat patak sa bubungang yero ay tila isang mabilis at hindi mapakaling tibok ng puso. Basang-basa siya. Ang kanyang mamahaling suit na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay nakadikit na sa kanyang katawan.
nagmumukhang isang basahang itinapon sa kalsada. Lumingon ako sa paligid ng bago kong tahanan. Maliit lang ito, amoy alikabok at lumang kahoy, malayo sa kinang ng mansyong iniwan ko. Pero dito, sa gitna ng kasimplihan, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa akin. Dangal, Marcus? Mahinahon kong tanong habang inilalagay ang huling piraso ng aking mga damit sa cabinet. Wala kang dangal na ititira sa sarili mo nung dinala mo si Tanya sa kama nating dalawa. Ang sinira ko lang ay ang ilusyong binuo mo gamit ang pera ko. Pera mo! Lagi na lang pera mo! Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lamig at puot. Akala mo ba ay madali para sa isang lalaki na mabuhay sa ilalim ng anino ng isang matagumpay na asawa? Araw-araw, pinaramdam mo sa akin na wala akong kwenta dahil lahat ng meron ako ay galing sa'yo. Napatigil ako sa pag-aayos. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal ng katotohanan, hindi dahil tama siya, kundi dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang kanyang inggit. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko tinulugan para lang ayusin ang kanyang mga mali, ay itinuring niyang isang uri ng pang-aalipin. Kaya ba kinuha mo ang pondo ng kumpanya para patunayan na kaya mong gumastos ng walang paalam sa akin? Lumapit ako sa kanya, hindi natatakot sa kanyang galit. Sa bawat luho na ibinigay mo kay Tanya, ninanakawan mo ang kinabukasan na binuo natin. Marcus, hindi mo ako niloko dahil kulang ako. Niloko mo ako dahil hindi mo kayang tanggapin na mas malakas ako sa'yo. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Nawala ang galit at napalitan ito ng isang desperadong nangiti. Isang nangiti na nagbigay sa akin ng kilabot. Malakas? Tingnan natin kung gaano kakalakas kapag nalaman ng lahat kung saan talaga nakuha ng tatay mo ang puhunan para sa Victoria Financial, pabulong niyang sabi. Sapat na para magpabilis ng tibok ng aking dibdib. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mabilis na yumaman ang tatay mo pagkatapos ng giyera? May mga dokumento akong nakuha mula sa luma niyang safe, mga dokumentong magpapatunay na ang reyna na tinitingala ng lahat ay nakatuntong sa isang bundok ng kasalanan. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Naalala ko ang misteryosong tawag na natanggap ko noong nakaraang araw. Hindi lang pala isang pananakot iyon. May alam si Marcus, may hawak siyang alas na hindi ko inaasahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng assets ng kumpanya, Victoria. Bawiin mo ang lahat ng demanda sa akin at mananatiling lihim ang baho ng pamilya mo. Ang banta niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Huwag mong hayaang madamay ang alaala ng tatay mo sa pagkawasak ko. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito, na minsan kong minahal ng higit pa sa aking sarili, ay handang dumihan ng alaala ng taong tumulong sa kanya para lang sa pera. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging kasing bigat ng mga bato na bumabagsak sa aking balikat. Hinawakan ko ang aking dibdib, ramdam ang bawat hapdi ng paghinga. Ganito na lang ba? Sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag, mayroon at mayroon bang hihila sa akin pabalik sa dilim? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalangitan. Sa gitna ng unos na ito, naramdaman ko ang isang matinding pagod. Pero kasabay nito, isang panibagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking kalooban. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit kailangan niyang maging ang huling unos na susubok sa akin? Ang pabulong kong tanong sa sarili habang nakatingin sa refleksyon ng aking mukha sa basang salamin. Hahayaan ko ba siyang takutin ako ng mga multo ng nakaraan? O haharapin ko ang katotohanan, gaano man ito kapait, para lang tuluyang maputol ang tanikalang nag-uugnay sa amin? Nakatayo ako doon, mag-isa sa gitna ng maliit na kwarto,
Habang ang boses ni Marcus ay patuloy na umaalingaw-ngaw, puno ng banta at kasakiman, ang laro ay naging mas mapanganib. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang aking yaman ang nakataya, kundi ang mismong dangal ng aking pangalan. Akala mo ba, Marcus, ikaw lang ang marunong magtago ng alas? Sa bawat hakbang mo, nakakalimutan mong ako ang nagturo sa'yo kung paano maglakad sa mundo ng mga lobo. Ang malakas na pagsasara ng pinto ay nagpayanig sa mga lumang bintana ng aking apartment matapos lumabas si Marcus. Naiwan ang amoy ng basang kalsada at ang mabigat na banta ng kanyang mga salita. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang kirot na iyon ang nagpapanatili sa akin sa realidad. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa ibabaw ng lumang mesa at tinawagan ng aking pinagkakatiwalaang private investigator, si Leo. Leo, nasaan na ang mga huling kuha? Pabulong kong tanong. Tila ba may nakikinig sa akin sa gitna ng katahimikan ng gabi? Ipinadala ko na sa email mo, Victoria. Maghanda ka. Hindi lang pala pera ang ninanakaw sa'yo ng babaeng yan. Ninanakawan din niya ng dangal ang asawa mo sa mismong likuran nito. Sagot ni Leo bago naputol ang linya. Binuksan ko ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay tila tumama ng masakit sa aking mga mata. Doon, sa isang serye ng mga malilinaw na larawan, nakita ko ang mapagpanggap na anghel na si Tanya. Wala ang kanyang puting dress, wala ang kanyang inosenteng mukha. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit, nakasandal sa isang lalaking hindi ko kilala sa loob ng isang madilim na bar. Pero hindi lang yon. May isang audio file na kasama sa email. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Tanya, na dati ay malambing at parang musika sa pandinig ni Marcus, ay naging matalim at puno ng pag-uuyam. Huwag kang mainip, Paulo. Kaunti na lang. Kapag nakuha na ni Marcus ang kalahati ng assets ni Victoria, itatakas na natin ang lahat. Masyadong tanga ang lalaking yon. Akala niya ay mahal ko siya. Pero ang totoo, nasusuka ako sa bawat haplos niya. Ginagamit ko lang siya para makuha ang pera ng asawa niya. Narinig ko ang tawanan ng isang lalaki sa background. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhuli, Tanya. Masyadong matalino ang asawa niya. Matalino? Siguro. Pero ang lalaki, kapag ginamit mo ang katawan at luha mo, nagiging bulag. Akala ni Marcos ay siya ang bida. Pero sa huli, tayo ang hahawak ng korona. Sagot ni Tanya na may kasunod na tunog ng pag-untog ng mga baso. Napasandal ako sa aking upuan, nararamdaman ang isang kakaibang halo ng galit at habag. Galit para sa sarili ko dahil hinayaan kong pumasok ang ahas na ito sa buhay ko. At habag para kay Marcus, ang lalaking ipinagpalit ang isang brilyante para sa isang pirasong salamin na punong-puno ng lason. Ito ang aking golden moment, isang mapait na pagtatanto na ang hustisya ay hindi lang nanggagaling sa aking mga kamay, kundi sa sarili ring pagkakamali ng aking mga kaaway. Nakita ko ang isang maliit na frame ng larawan namin ni Marcus sa gilid ng mesa. Kinuha ko ito at dahan-dahang hinaplos ang mukha niya sa likod ng salamin. Ganito na lang ba, Marcus? Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa isang kasinungalingan. Ang bulong ko, habang ang aking mga mata ay nanatiling tuyo. Wala nang luha para sa kanya. Ang tanging natitira ay ang lamig ng isang pusong handang maningil. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan ay tumigil na. Iniwan ang mga kalsadang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang itim na sasakyang nakaparada. Ang misteryosong lalaki mula sa tawag kanina? O baka naman si Leo? Alam ko na ngayon ang maskara ni Tanya.
Pero ang tanong na bumabagabag sa akin ay ang lalaking kasama niya sa bar. May isang pamilyar na marka sa kanyang leeg, isang tattoo na nakita ko na sa mga lumang papeles ng aking ama. Ano ang koneksyon ni Paulo sa nakaraan ng aking pamilya? At bakit tila lahat ng tao sa paligid ko ay may nakatagong patalim na nakaturo sa aking likuran? Ang gabi ay malalim na, pero para sa akin, ang bawat segundo ay tila isang paghahanda para sa isang giyerang wala nang balikan. Ang bawat lihim na nabubunyag ay isang bagong sandata. Handa na akong gamitin ang mga ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagwasak sa huling alaala ng taong minahal ko. Huwag kang magmamatigas, Victoria. Sa dulo ng araw, kami pa rin ang pamilya mo. Hindi mo ba kayang patawarin ang anak ko alang-alang sa 10 taon na pinagsamahan niyo? Utang mo sa amin ang pagkakaroon ng tahanan. Nakatayo si Doña Esmeralda sa harap ng aking maliit na pintuan. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay lukot-lukot at ang kanyang mukha na dati ay laging puno ng kolorete ay ngayon ay bakas ang puyat at takot. Ang kwintas na ginto na iniregalo ko sa kanya, ang kwintas na simbolo ng aking pagsisilbi at pagmamahal sa kanila, ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang leeg habang pilit siyang humihinga sa gitna ng init ng hapon. Dito, sa loob ng aking maliit na apartment na amoy ulan at lumang kahoy, tiningnan ko siya ng walang kurap. Nagluluto ako ng simpleng lugaw. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana. Ang kaibahan ng aming kalagayan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Dati, ako ang nagsisilbi sa kanya sa isang mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Ngayon, siya ang nagmamakaawa sa harap ng aking maliit na tahanan habang ang pawis ay gumuguhit sa kanyang pisngi. Pamilya? Ang tanong ko, habang dahan-dahang inilalapag ang sandok sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa kaldero ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ang pamilyang tinutukoy niyo, Mama, ay namatay na noong gabing itinulak ako ni Marcos sa harap ng kanyang kabit. Namatay na yon sa bawat sentimong ninakaw niya sa kumpanya ko para lang ipangluhos sa babaeng yan. Wala akong utang na loob sa mga taong pilit akong winawasak. Kasalanan mo rin naman. Ang biglang bulyaw niya, ang kanyang pagiging mapagmataas, ay muling lumitaw sa gitna ng kanyang desperasyon. Kung hindi ka naging masyadong matapang, kung naging masunurin ka lang na asawa, hindi gagawin ni Marcos iyon. Ngayon, dahil sa mga ebidensyang ibinigay mo, hinahabol siya ng mga awtoridad. Gusto nilang kunin ang lahat, Victoria. Pati ang bahay ko. Gusto nilang samsamin. Saan ako titira? Sa kalsada? Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay na pilit humahawak sa kanyang mamahaling bag. Hinawakan ko ang kwintas sa kanyang leeg. Ang gintong pinagtrabahuhan ko nang may dangal habang siya ay abala sa pagtulog. Ang bahay na iyon ay hindi sa inyo, Mama. At ang kwintas na ito, hindi rin ito sa inyo. Binili ko ito gamit ang pawis ko habang kayo ay abala sa pagpuna sa bawat pagkakamali ko. Tinanggap niyo ang yaman ko pero itinapon niyo ang pagkatao ko. Dahan-dahan kong kinalas ang lock ng kwintas mula sa kanyang leeg. Hindi siya nakakilos. Tila ba napako siya sa kinatatayuan niya dahil sa lamig ng aking mga mata. Ang pagbagsak ng ginto sa aking palad ay tila pagbawi sa huling piraso ng aking dignidad na iniwan ko sa pamilyang iyon. Umalis na kayo. Malamig kong utos. Sabihin niyo kay Marcos, hindi sapat ang paghingi ng tawad para burahin ang bawat sugat na iniwan niya. Haharapin niya ang batas at sa pagkakataong ito, wala nang Victoria na magliligtas sa kanya. Tapos na ang panahon ng pagiging martir ko. Wala kang puso. Isinusumpa kita, Victoria. Darating ang araw na magmamakaawa ka rin sa amin. Ang huling sigaw ni Doña Esmeralda bago siya tuluyang lumabas.
Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo ay mabilis na naglaho, kasunod ng malakas na paghampas ng hangin sa aking pinto. Naiwan akong mag-isa, hawak ang gintong kwintas na tila wala ng ningning. Naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib, isang uri ng sakit na hindi galing sa galit, kundi sa pagkadismaya sa 10 taon na itinapon ko sa mga maling tao. Ganito na lang ba ang halaga ng aking katapatan? Isang sigaw ng sumpa at isang piraso ng gintong walang kaluluwa? Biglang tumunog ang aking cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa aking abogado. Victoria, may kailangan kang malaman agad. Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala. Ang warrant of arrest para kay Marcus ay nakahanda na. Pero sa pagsusuri namin sa mga lumang dokumento ng tax fraud, may natuklasan kaming hindi inaasahan. Ang lahat ng illegal na transaksyon ay hindi lang kay Marcus. May isang pangalan na palaging kasama sa bawat pirma. Ang pangalan ng yumaong ama mo. Nabitawan ko ang kwintas. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga paa habang ang paligid ay tila umiikot. Bakit? Bakit ang pangalan ng aking ama, ang tanging taong naging sandigan ko, ay nakadikit sa dumi ng aking asawa? Sino ba talaga ang biktima sa larong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marcus para lang sirain ang huling alaala na nagpapanatili sa aking katatagan? Ang bawat lihim na nabubunyag ay tila isang bagong sugat na mas malalim pa sa nauna o tatsyo. Iwanan mo na ang lahat ng iyan, Marcus. Wala ka ng pag-aari dito. Kahit ang ballpen na hawak mo ay bahagi na ng mga ari-ariang kumpiskado ng gobyerno. Ang boses ni Victoria ay malamig pa sa hanging dala ng paparating na bagyo. Nakatayo siya sa pintuan ng opisina ni Marcus. Ang opisinang dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ngunit ngayon ay gulo-gulo at puno ng mga lalaking nakasuit na may hawak na mga folder at sticker. Isinasagawa na ang foreclosure. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat antigong mesa, hanggang sa huling upuan ay isa-isang nilalagyan ng marka. Nakatayo si Marcus sa gitna ng silid. Ang kanyang barong ay bukas ang mga butones, ang buhok ay gulo-gulo, at ang mga mata ay namumula sa puyat at alak. Hawak niya ang isang maliit na vault. Pilit itong itinatago sa likod niya. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Pinaghirapan ko ito. Akin ang kumpanyang ito. Ang sigaw ni Marcus, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating otoridad. Pinaghirapan, Marcus. O ninakaw? Lumapit si Victoria ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng imperyo ng kanyang asawa. Ninakaw mo ang pera ng mga investors, ninakaw mo ang tiwala ko, at pati ang pangalan ng tatay ko ay dinamit mo sa dumi mo. Victoria, pakinggan mo ako. Si Tanya, nasaan si Tanya? Kailangan ko siya. Ang desperadong tanong ni Marcus habang tumitingin sa paligid. Umaasang lalabas ang kanyang anghel upang iligtas siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang larawan kay Marcus. Larawan iyon ng isang bakanteng condo unit. Ang mga drawer ay bukas at walang laman. Ang mga mamahaling bag at alahas na binili ni Marcus para kay Tanya ay wala na rin. Wala na siya, Marcus. Kaninang madaling araw pa siya umalis kasama si Paulo. Kinuha niya ang huling laman ng safe mo na nakapangalan sa kanya. Iniwan kanya sa sandaling naramdaman niyang wala ka ng pakinabang. Paliwanag ni Victoria. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Marcus. Napaluhod si Marcus sa sahig. Ang vault na hawak niya ay bumagsak ng walang tunog sa carpet. Ang kanyang buong mundo, ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan at pagtataksil, ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang mga mata.
Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nababasag lamang ng tunog ng mga dokumentong inililigpit ng mga sheriff. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Minahal kita, Victoria, ang pabulong niyang sabi. Isang huling pagtatangka na gamitin ang emosyon. Minahal mo ang pera ko, Marcus. Minahal mo ang posisyong ibinigay ko sa'yo. Pero hinding-hindi mo minahal ang babaeng nagsakripisyo ng 10 taon para sa'yo. Sagot ni Victoria habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ito ang kabayaran ng lahat ng utang na loob na kinalimutan mo. Tinalikuran ni Victoria ang kanyang asawa. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo sa guhong yon ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin. Pero sa kabila ng tagumpay, ang boses ng kanyang abogado kanina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang isang lumang sobre na nakuha niya mula sa vault ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang isang sulat kamay na kasunduan. Ang petsa ay noong binuo ang kumpanya. Ang pirma ng kanyang ama ay katabi ng pirma ng isang lalaking pamilyar ang pangalan, ang tatay ni Paolo. Ang bawat katotohanang nabubunyag ay tila isang bagong bagyo na namumuo sa malayo. Akala ni Victoria ay natapos na ang laban nang bumagsak si Marcus, pero ngayon, napagtanto niyang ang tunay na kaaway ay matagal nang nagtatago sa anino ng kanyang sariling pamilya. Sino ba talaga si Paolo sa buhay ng kanyang ama? At bakit tila ang pagguho ng imperyo ni Marcus ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sariling dugo? Napatitig si Victoria sa malayo, sa mga gusaling dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi. Ang kanyang paglalakbay patungo sa hustisya ay tila isang walang katapusang landas ng mga lihim at sakit. Ganito na lang ba ang kapalaran niya? Ang manalo sa giyera pero mawalan ng pundasyon sa kanyang pinagmulan? Congratulations, Miss Victoria. Kayo na ang napiling Woman of the Year para sa inyong mga proyektong pangkabuhayan sa mga kababaihan. Napakalayo na ng narating nyo sa loob lang ng maikling panahon. Ang boses ng aking sekretarya ay puno ng paghanga. Ngunit ang aking paningin ay nanatiling nakatitig sa labas ng malawak na bintana ng aking bagong opisina. Mula rito sa ikasampung palapag, kitang-kita ko ang buong syudad na dahan-dahang nagigising sa ilalim ng kulay rosas na langit ng madaling araw. Wala na ako sa Victoria Building na puno ng madidilim na alaala. Narito ako sa isang gusaling hiningahan ko ng bagong buhay, ang V-Rise Center. Isang lugar na itinayo ko para sa mga babaeng tulad ko na minsan nang itinapon at minaliit ng mundo. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng mga bagong pitas na bulaklak sa aking mesa ay tila isang banayad na haplos sa aking pagkatao. Dati, ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa kaba kung galit ba si Marcus o kung ano ang ipupuna ni Doña Esmeralda. Ngayon, ang bawat paghinga ko ay pag-aari ko na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging musika ng aking kalayaan. Inilapag ko ang aking tasa at naupo sa aking silya. Sa ibabaw ng mesa, nakita ko ang isang puting sobre. Walang selyo, walang pangalan ng nagpadala, ngunit kilala ko ang sulat kamay sa labas. Mula ito kay Marcus, na kasalukuyang nagdurusa sa loob ng kulungan habang hinihintay ang hatol sa kanyang mga kaso ng fraud at embezzlement. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang bawat salita sa loob ay puno ng pagsisisi, mga pangakong magbabago siya at mga pagmamakaawa na bisitahin ko siya kahit isang beses lang. Sinasabi niya kung gaano kahirap ang buhay sa loob, kung paano siya pinagtatawanan ng mga dati niyang kasama, at kung paano siya iniwan ni Tanya nang walang pasabi. Binasa ko ang lihim nang walang kahit anong emosyon sa aking puso. Walang galit, walang puot, at lalong walang awa. Ang bawat salita niya ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin.
Huli na ang lahat, Marcus. Ang pabulong kong sabi sa hangin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko upang tuluyan na kitang mabura sa sistema ko. Kinuha ko ang lighter sa aking drawer. Ang maliit na apoy nito ay sumayaw sa aking paningin bago ko ito idinikit sa dulo ng papel. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang kanyang mga salita, hanggang sa maging abo ang bawat pagmamakaawa niya. Ang usok ay dahan-dahang umakyat patungo sa ceiling, nawawala sa katahimikan. Ito ang aking golden moment, ang sandaling napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang maramdaman na wala na silang kapangyarihan na saktan ka, kahit sa isip lang. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang maputla at matatakuting asawa ni Marcus Lovic. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay ngayon ay nakahawak ng mahigpit sa sarili niyang kapalaran. Miss Victoria, narito na po ang abogado niyo. May dala siyang balita tungkol sa huling testamento ng ama niyo. Muling wika ng aking sekretarya sa intercom. Napatigil ako. Ang misteryo ng aking ama ay tila ang huling pinto na kailangan kong buksan. Ayon sa aking abogado, ang kasunduan sa pagitan ng aking ama at ng tatay ni Paulo ay hindi pala isang krimen. Ito ay isang uri ng proteksyon, isang sakripisyo ng aking ama upang ilayo ako sa isang mas malaking panganib na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ay tila paglapit sa isang katotohanang babago sa lahat ng alam ko. Sino ba talaga ang pamilyang Paulo na ito? At bakit tila ang bawat tagumpay ko ay may kasamang bagong anino na sumusunod sa akin? Ang bukang liwayway ay narito na, pero handa na ba ang puso ko sa liwanag na dala nito? Ang paglalakbay ko patungo sa paggaling ay hindi pa tapos, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim dahil alam ko na sa bawat paglubog ng araw, laging may bagong bukas na naghihintay para sa mga marunong lumaban. Victoria, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Ang iyong ama ay hindi isang kriminal, kundi isang biktima ng sarili niyang kabutihan. Ang mga salitang yon ni Attorney Ramos ay tila isang banayad na ulan na dahan-dahang tumatapos sa isang dekada ng tagtuyot sa aking puso. Nakaupo ako sa tapat ng kanyang mesa. Hawak ang isang lumang liham na may bahid na ng dilaw dahil sa katandaan. Ito ang huling testamento ng aking ama. Ang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Marcus. Nalaman ko ang lahat. Ang ama ni Paulo ang tunay na nagtaksil sa kumpanya noon at ang aking ama, dahil sa isang maling akala ng utang na loob, ang umako sa lahat ng pananagutan upang hindi mawasak ang pamilya ng kanyang kaibigan. Ang bundok ng kasalanan na sinasabi ni Marcus ay isa palang bundok ng pagsasakripisyo. Ginamit ito ni Marcus upang takutin ako, upang pasunurin ako, habang siya ay kasabwat ni Paulo sa likuran ko. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bawat pintig ng aking puso na tila mas magaan kaysa noong nakaraang gabi. Nagpasya akong magtungo sa sementeryo, sa huling hantungan ng aking ama. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga puting bulaklak sa paligid ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Dahan-dahan kong hinaplos ang malamig na marmol ng kanyang puntod. Ang bawat haplos ay tila isang paghingi ng paumanhin sa bawat pagdududa na pumasok sa isip ko. Patawad, Papa, ang pabulong kong sabi, habang ang ihip ng hangin ay tila sumasagot sa aking bawat salita. Patawad dahil naniwala ako sa mga maling tao. Patawad dahil pinabayaan kong saktan nila ang alaala mo. Ito ang aking golden moment, ang sandali ng pagpapatawad sa sarili.
Napagtanto ko na ang 10 taon na nasayang ko kay Marcus ay hindi isang pagkatalo, kundi isang mahabang aralin upang maging ganito ako katatag ngayon. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag, sa pagiging masyadong mapagmahal, at sa bawat gabing sinisi ko ang aking pagkatao dahil sa pagkakamali ng iba. Habang naglalakad ako palabas ng sementeryo, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa malayo. Isang sasakyan ng pulis. Doon, sa loob ng nakasarang bintana, nasilayan ko ang mukha ni Marcus. Kasalukuyan siyang inililipat ng pasilidad para sa kanyang susunod na pagdinig. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay tuyot, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang labi ay tila nanginginig habang sinusubukan niyang bigkasin ang aking pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang galit na dati ay nagpapakulo sa aking dugo. Wala na rin ang sakit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at malamig na kawalan. Tinalikuran ko ang sasakyang yon nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat tunog ng aking mga hakbang sa sementadong daan ay tila isang deklarasyon na wala na siyang puwang sa aking mundo. Ang tanikalang nag-uugnay sa amin ay tuluyan ng naputol, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na siya ay bahagi na lamang ng aking madilim na kahapon. Sumakay ako sa aking sasakyan at napatitig sa manibela. Isang bagong mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula kay Leo. Victoria, nahuli na si Paolo sa airport kaninang madaling araw. Sinubukan niyang itakas ang huling pondo na natitira, pero kasama niya sa warrant ang mga dokumentong nakuha natin mula sa safe ng ama mo. Tapos na ang lahat. Napasandal ako sa upuan, ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang init ng sikat ng araw na tumama sa aking mukha mula sa bintana. Ang laro ay tapos na. Ang lahat ng mga ahas ay nakakulong na o kaya naman ay nagtatago na sa kani-kanilang mga butas. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan. Ngayong wala na ang lahat ng mga kaaway, ngayong malinis na ang pangalan ng aking ama, ano na ang susunod? Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng lakas, pero ang pagpapatawad ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Liwanag na ba ang naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito? O meron pa bang isang lihim na hindi ko pa nabubuksan? Isang lihim na magtuturo sa akin kung paano muling magmahal ng hindi natatakot na mawasak. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin at muling ngumiti. Ang bawat sugat sa aking puso ay naging mga pilat ng karangalan. Ang Victoria na dating may sakit sa damdamin ay wala na. Ang naririto ngayon ay isang babaeng handang sumalubong sa bukas, gaano man ito kabilis dumating. Sa bawat babaeng nakikinig ngayon, na minsan nang sinabihan na wala silang kwenta kung wala ang kanilang asawa, ang gabing ito ay para sa inyo. Ang korona ay hindi isang bagay na hihintay nating ibigay sa atin ng iba. Ito ay isang bagay na tayo mismo ang bubuo mula sa mga piraso ng ating nadurog na puso. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom. Ang liwanag ng libu-libong kristal sa kisame ay tila sumasayaw sa ibabaw ng aking balat. Ang amoy ng mamahaling langis ng rosas at ang banayad na samyo ng mga sariwang bulaklak ay pumupuno sa bawat hininga ko, malayo sa amoy ng alikabok at ulan na naging kaibigan ko noong mga nagdaang buwan. Suot ko ang isang kulay gintong gown na tila dumadaloy sa bawat galaw ko, sumisimbolo sa aking muling pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan. Narinig ko ang malakas na tunog ng mga palakpakan, isang dambuhalang alon ng paghanga na tila yumayakap sa akin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mga mukha ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo ay nakatingin sa akin ng may respeto. Hindi na ako si Victoria na asawa lamang ni Marcus Luvic. Ako na ang Victoria, ang nag-iisang reyna ng sarili kong imperyo. Hinawakan ko ang aking tropeyo. Ang lamig ng metal nito
ay tila nagpapaalala sa akin ng katatagan ng aking kalooban. Sa dulo ng ballroom, nakita ko ang isang malaking screen na nagpapakita ng balita sa telebisyon. Isang mabilis na flash ng imahe ni Marcos na nakasuot ng kulay kahel na uniforme, nakatungo ang ulo habang inilalabas sa korte. At sa tabi niyon, isang balita tungkol kay Tanya na kasalukuyan ding nahaharap sa mga kasong pagnanakaw. Wala akong naramdamang kahit anong kurot. Ang bawat hapdi na dati ay nagpapaluha sa akin ay naging isang malalim na katahimikan. Ito ang aking golden moment, ang sandali na tinitigan ko ang aking mga palad. Wala na ang mga bakas ng panginginig. Ang mga daliri na dati ay pilit humahawak sa laylayan ng damit ni Marcos upang humingi ng atensyon, ay ngayon ay nakaturo na sa sarili nilang direksyon. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking kaliwang balikat, na tila ba niyayakap ko ang aking sarili, ang babaeng dumaan sa apoy upang maging ginto. Salamat, ang pabulong kong sabi. Hindi sa mga taong pumapalakpak, kundi sa sarili ko. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil pinili mong mabuhay muli. Bumaba ako sa entablado nang may dangal. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa malambot na carpet ay tila isang marahang paghakbang patungo sa isang buhay na ako na ang may hawak ng panulat. Nang marating ko ang lobby, hinarang ako ng mga mamamahayag, nagtatanong kung sino ang susunod na lalaki sa buhay ko. Kung meron na bang nagpapatibok ng puso ko. Ngumiti ako ng matamis, isang nangiting puno ng kalayaan. Ang puso ko ay masyadong abala sa pagmamahal sa sarili ko at sa pagbuo ng pangarap para sa iba. Ang kaligayahan ko ay hindi na nakadepende sa isang singsing o sa isang pangalan ng lalaki. Sumakay ako sa aking sasakyan at sa gitna ng katahimikan ng biyahe, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Malaya na ako. Ang tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng sarili mong kumpas. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang lahat, Victoria. Ang pagkakaalam mo sa katotohanan ay simula pa lamang. May isang pangalan pa na hindi nababanggit sa testamento ng ama mo. Ang pangalan ng taong tunay na nagligtas sa iyo mula sa dilim. Napatigil ang paghinga ko. Ang bawat salita sa screen ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Sino pa ang kulang? Sino ang taong nasa likod ng anino na ito? Nakatitig ako sa madilim na kalsada habang ang sasakyan ay patuloy na bumabagtas sa gabi. Ang tagumpay ko ay maliwanag, pero ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring bumitaw. Handa na ba akong harapin ang huling piraso ng puzzle? O sapat na ang katahimikang natamo ko ngayon? Sa bawat segundong lumilipas, ang kuryosidad ay muling gumigising sa aking pagkatao. Ang buhay ko ay isang mahabang kwento ng muling pagsilang, at tila ang huling kabanata ay mayroon pang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang taon na ang nakalipas mula nang huling gumuhit ang bagyo sa aking buhay. Ngayon, nakatayo ako sa dalampasigan ng Batangas kung saan ang puting buhangin ay tila yumayakap sa aking mga paa sa bawat paghampas ng banayad na alon. Ang amoy ng dagat ay sariwa at malinis, malayo sa nakakasakal na usok ng syudad na naging saksi sa aking pagkadurog at muling pagbangon. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay hindi na nakakapaso, kundi isang mainit na haplos na tila bumubura sa huling bakas ng lamig sa aking puso. Inilapag ko ang aking malapad na sombrero sa tabi ng isang baso ng sariwang buko juice. Sa malayo, nakikita ko ang mga bangkang dahan-dahang bumabalik sa pampang, sumasabay sa ritmo ng kalikasan. Napakatahimik. Isang uri ng kakatahimikan na hindi ko inakalang makakamtan ko pa matapos ang lahat ng ingay ng pagtataksil at puot. Bago ako pumunta rito, dumaan ako sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan
upang kataguyin ang lalaking nagpadala ng huling mensahe sa akin. Si Mang Carding, isang matandang hardinero na nanilbihan sa aking ama ng mahabang panahon. Doon ko nalaman ang huling piraso ng puzzle. Ang aking ama, sa kanyang huling mga sandali, ay nag-iwan ng isang lihim na pondo na hindi para sa negosyo, kundi para sa aking proteksyon kung sakaling saktan ako ni Marcus. Si Mang Carding ang inatasan niyang magbantay sa akin mula sa malayo. Ang bawat tulong na dumating sa akin sa gitna ng aking kagipitan, ang mga ebidensyang lumitaw sa tamang oras, ay galing sa pagmamahal ng isang amang kahit wala na sa mundo ay patuloy pa ring nagbabantay. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na gumuhit sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Kumusta na kaya sila? Sa huling balita na natanggap ko mula sa aking abogado, si Marcos ay dahan-dahang nauubos sa loob ng kulungan. Ang kanyang katawan na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila tuyot na sanga. At ang kanyang mga mata ay wala nang makitang pag-asa. Si Doña Esmeralda naman ay naninirahan na sa isang maliit at lumang boarding house, umaasa sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay minaliit niya. At si Tanya, balita ko ay nagtatago pa rin siya sa malalayong probinsya. Takot sa bawat aninong dadaan dahil sa mga kasong nakasampa laban sa kanya. Ang kanilang imperyo na itinayo sa buhangin ay tuluyan ng nilamon ng dagat. Ang bawat utang na loob na binaliwala nila ay nagkaroon na ng kaukulang kabayaran. Ito ang aking golden moment, ang sandaling kinuha ko ang aking sariling kamay at mahigpit itong hinawakan. Tiningnan ko ang aking mga daliri na ngayon ay wala ng suot na kahit anong singsing na simbolo ng pagkakagapos. Hinaplos ko ang aking sariling balat, ang aking sariling lakas. Napagtanto ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa katahimikan ng sarili mong kaluluwa. Salamat, Victoria, ang pabulong kong sabi sa aking sarili habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng kulay ube at gintong guhit sa kalangitan. Salamat dahil pinili mong lumaban. Salamat dahil pinili mong maging malaya. Wala na ang Victoria na umiiyak sa dilim. Wala na ang Victoria na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang naririto ngayon ay isang babaeng buo, matatag, at may sariling liwanag. Ang dagat sa aking harap ay payapa na, at sa wakas, ang dagat sa loob ko ay payapa na rin. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasalan o sa pagdating ng isang bagong prinsipe. Nagtatapos ito sa aking pagtayo ng mag-isa sa dalampasigan, nakangiti sa kinabukasan at handang sumabay sa bawat agos ng buhay ng may dangal at pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na payapang dagat para sa mga pusong natutong magpatawad sa sarili at bumangon muli.